Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 566. Pakikipag-sparring laban kay Yao Sheng. Ang ikalawang round ng kompetisyon ay nagkaroon ng antas ng kaguluhan na higit pa kaysa sa mga laban sa eliminasyon sa unang araw. Karamihan sa mga taong nakarating sa puntong ito ay may napakahusay na lakas. Gayunpaman, kahit na may malaking lakas, kailangan nilang magsikap kung gusto nilang makamit ang tagumpay. Ang ilan sa kanila ay lalaban pa hanggang sa malubhang nasugatan ang dalawang katunggali bago ang isa sa kanila ay mapalad na makakuha ng mahinang panalo. Kasunod ng paspusang pag-usad ng ikalawang round ng kompetisyon, sunod-sunod na lumitaw ang mga kakompetensya sa stadium. Pagkatapos ng isang napakabangis na laban, may isa na natuwa habang ang isa naman ay nauwi sa kalungkutan. Tinitigan ni Xiaoyan si Wu Hao sa arena na pinipigilan ng kanyang kalaban hanggang sa puntong naipit sa isang hindi magandang sitwasyon, at hindi napigilan ang pagbuntong hininga. Si Wu Hao ay maaaring ituring na walang swerte ngayon. Ang kalaban na nabunutan niya mula sa mga lot ay talagang eksperto sa top 10 nanogram strong rankang. Sa ganitong uri ng agwat na malapit sa isang buong klase, unti-unting nahulog si Wu Hao sa isang disadvantaged na sitwasyon kahit na ginawa niya ang lahat upang lumaban. Sa sandaling ito, ang kontrol sa sitwasyon ay ganap na nasa kamay ng kanyang mga kalaban. Hindi na masama na maabot ni Wu Hao ang puntong ito. Kung nakatagpo siya ng isang kalaban na niranggo noong dekada 20, maaaring nagawa niyang labanan ito. Gayunpaman, talagang hindi siya pinalad na makatagpo talaga ng isang kalaban sa loob ng nangungunang 10 ng strong rankang. Gayunpaman, sa palagay ko ay sa karakter ni Wu Hao, hindi siya magsisisi sa kanyang mga kamay kahit na siya ay magsisisi sa kanyang mga kamay. Bahagyang umiling si Zhang Er at ngumiti habang nagsasalita. Oo, ngumiti si Xiaoyan at tumango. Sa simula ay hindi nakipagkompetensya si Wu Hao sa layuning mapabilang sa nangungunang 10. Ang kanyang pangunahing layunin sa pagsali sa Grand Competition ay makipag-spar sa mga tunay na eksperto sa loob ng Inner Academy. Sa kasalukuyan, ganap na nasiyahan ang kanyang kalaban sa pag-asa niyang ito. Kaya naman, hindi siya malulungkot kahit natalo siya. Sa halip, Senior Brother Xiaoyan, kailangan mong mag-ingat kay Yao Sheng. Medyo magulo din ang taong ito. Dapat kang mag-ingat kapag kinakalaban mo siya. Paalala ni Zhang Er sa malumanay na boses. Makakasiguro ka, bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Minsan na siyang nakipagpalitan ng suntok kay Yao Sheng. Bukod pa rito, binigyan din siya ni Lin Shuyan ng ilang mga tip. Sa makatuwid, lubos na naiintindihan ni Xiaoyan si Yao Sheng, at natural na hindi maliitin ang huli. May 24 na kakompetensya sa buong arena. Sa madaling salita, may 12 tao ang natitira pagkatapos ng mga laban ngayon. Ayon sa mga espesyal na alituntunin ng Grand Competition, 6 na tao ang random na pipiliin upang magpasya sa mga pangalan ng nangungunang 10 na maghaharap sa isa't isa. Ang mananalo ay mapalad na makapasok sa nangungunang 10 kasama ang iba pang maswerteng 6 na tao. Mahinahong nagsalita si Zhang Er. Sa ganitong paraan, hindi ba makakapasok sa top 10 ang ibang 6 na hindi mapipili ng hindi nilalabanan? Agad namang natigilan si Xiaoyan nang marinig niya ito. Sabi niya, hindi ba ito magiging medyo hindi patas sa 6 na iba pang napili at kailangang labanan ito? Hihihi. Saan magkakaroon ng anumang bagay na ganap na patas? At saka, sino sa mga makapasok sa final round ang walang lakas na makapasok sa top 10? Kapag ang isa ay nagtataglay ng lakas, natural na nangangailangan ng swerte. Sagot ni Zhang Er na may matamis na ngiti. Ngumiti ng mapait si Xiaoyan at tumango. Bigla siyang nagtaas ng kilay at sinabing, sa 6 na taong maglalaban, 3 na lang ang mananalo. Idagdag pa ang 6 na hindi lumalaban, parang may kulang pa, di ba? Tumawa ng mahina si Zhang Er habang sinabi niya. Nakalimutan mo na si Ziyan na nagsabing paprotektahan kanya. Sa kanyang lakas, malamang na walang makakahawak sa kanyang number 1 spot. Nagulat si Xiaoyan. Agad naman siyang ngumiti at tumango. Talagang nakalimutan na niya ang tungkol sa mahalagang batang ito. Inikat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at ibinalik ang kanyang tingin sa arena. Hindi niya sinasadyang nagpakawala ng mapait na tawa.
Sa sandaling ito, si Wu Hao ay ganap nang napigilan ng kanyang kalaban hanggang sa wala na siyang lakas para gumanti. Sa isa sa mga banggaan ng Daochi, ang malakas na Daochi na tumakip sa kanyang katawan ay agad na nabasag. Ang pag-atake ng kanyang kalaban ay hindi masyadong mabisyo, at nagpakita lamang ng ilang pagsisikap upang sapat na mabigla si Wu Hao palabas ng arena. Si Wu Hao ay kumilos sa medyo prangka na paraan matapos ang kanyang katawan ay itapon mula sa arena. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay patungo sa nanalo sa entablado bago hinimas ang nasugatang bahagi ng kanyang kamay. Ibinuka niya ang kanyang bibig at tumawa nang bumalik sa mataas na plataporma. Talagang malakas ang lalaking iyon. Karapat-dapat talaga siyang maging top 10 sa strong rankang. Ginamit ko lahat ng taktika ko, pero nakaya ko lang magtiis ng 30 palitan sa kamay ng kabilang partido. At saka, ito ang naging resulta matapos magpakita ng awa ang aking kalaban. Bulalas ni Wu Hao kay Xiaoyan at sa iba pa sa mataas na plataporma. Ayos ka lang ba? Hindi napigilan ni Xiaoyan ang pag-iling habang pinagmamasdan ang komportableng ekspresyon ng lalaking iyon. Talagang tuwang-tuwa ang taong ito kahit na binugbog sa ganitong paraan. Hihihi. Ilang physical injuries lang yan. Magiging maayos din ako pagkatapos magpahinga ng ilang araw. Ikinaway ni Wu Hao ang kanyang kamay sa paraang hindi nababahala magsasalita na sana siya nang bigla niyang narinig ang isang matandang boses mula sa mga upuan ng mga hurado. Ang susunod na laban, numero 7. Mukhang turn mo na para lumaban. Nagulat si Wu Hao nang marinig niya ang mga salitang ipinadala mula sa mataas na plataporma. Kaagad, tinulak niya si Xiaoyan habang tumatawa siyang nagsasalita. Narinig din ni Xiaoyan ang boses na iyon. Medyo natigilan siya. Ito ay hindi inaasahan na ito ay ang kanyang turn kaya sa lalong madaling panahon. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at itinoon ang kanyang tingin sa mataas na plataporma sa tapat. Natigilan din si Yao Sheng. Agad na tinakpan ng maitim na ngiti ang mukha niyang pambabae. Ang yabang talaga ng lalaking iyon. Kinurot ni Wu Hao ang kanyang bibig, tinapik ang mga balikat ni Xiaoyan, at sinabing, mas mabuting huwag kang magpapatalo. Kung hindi, malamang na ipahiya ka ng taong iyon sa kanyang pagkatao. Relax, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Ang mga mata ni Xiaoyan ay nakatitig sa madilim, malamig na tingin na binaril ni Yao Sheng habang nagsasalita siya ng may malamig na ngiti. Xiaoyan, mas mabuting huwag kang magpatalo. Isang mahinang tawa ang umalangaw mula sa hindi kalayuan. Lumingon si Xiaoyan at tumingin at nalaman na si Lin Shuya iyon at ang iba pa. Bilang pinagtutuunan ng pansin, ang mga salita ni Lin Shuya ay natural na nagdulot ng maraming tingin sa mataas na platform na ipinutok sa katawan ni Xiaoyan. Mula sa mga salitang ito, lumilitaw na ang susunod na taong lalabas ay si Xiaoyan. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay kay Lin Shuya at sa iba pa. Dahan-daang damiin ang kanyang mga daliri sa lupa at isang malabong pilak na kinang ang nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang mababa at malalim na dagandong ang umalangaw nang biglang kumislap ang isang itim na anino at lumitaw sa arena. Nagulat ang lahat sa viewing gallery habang nakatingin kay Xiaoyan na lumitaw sa arena. Napuno agad ng masayang pagtataka ang mga mukha nila. Matapos ang matinding pakikipaglaban kay Bai Cheng kahapon, wala nang sino man ang minamaliit ang lakas ni Xiaoyan. Sa kasalukuyan, pakiramdam nila ay magkakaroon ng piging ang kanilang mga mata nang makita nilang sumulpot si Xiaoyan. Medyo mabilis siyang bumaba sa arena. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Liu Fei habang nakatayo siya sa kabilang bahagi ng mataas na platform na nakatingin kay Xiaoyan na lumitaw sa arena. Kinagat niya ang kanyang mga labi sa panghahamak at ibinaling ang kanyang ulo kay Yao Sheng na nagpapatalas ng kanyang scaber. Sinabi niya, kung matatalo ka sa taong iyon, huwag kang magpapakita sa tabi ko sa hinaharap. Umangat ang sulok ng bibig ni Yao Sheng. Isang bisyo ang lumitaw sa kanyang pambabae na mukha. Makatitiyak ka na tatalunan ko ang taong iyon hanggang sa lumuhad siya para humingi ng awa sa harap ng lahat. Napangiti si Liu Fei nang may kasiyahan nang marinig niya itong sinabi ni Yao Sheng. Wala siyang masyadong pagdududa sa lakas ng huli. Ang kanyang magagandang mata ay nakatingin sa nakaberdeng binibini sa kabilang banda at marahas na nagsalita sa kanyang puso.
Munting tanga, gusto kong makita kung paano ka magiging napakayabang pagkatapos matalo si Xiaoyan. Mag-ingat ka, si Xiaoyan ay hindi ordinaryong kalaban. Bahagyang kumunot ang noo ni Liu Qing, na nagpapahinga habang nakapikit. Binuksan niya ang mga ito, tinitigan si Yao Sheng, na papasok na sana sa arena, at nagsalita sa malalim na boses. Chief, makatitiyak ka, ang ganitong uri ng basura ay hindi karapat-dapat sa iyong personal na intervention. Ako, na nag-iisa, ay sapat na. Isang maitim, malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Yao Sheng. Nagdala siya ng sama ng loob sa kanyang puso tungkol sa kung gaano kataas ang rating ni Liu Qing kay Xiaoyan. Ngayon na sa wakas ay makakaharap na nila ang isa't isa, gusto niyang ipaalam kay Liu Qing na ang taong ito ay walang iba kundi isang tigreng papel na mabibiyak sa pamamagitan ng sundot. Hindi na kailangang matakot sa kanya. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, tumalon si Yao Sheng at tumalon pababa mula sa mataas na platform. Sa sandaling siya ay malapit nang mapunta sa arena, dalawang maitim na Daochi ang bumangon mula sa kanyang mga paa at lubos na nabawasan ang kanyang bilis. Sa wakas, malumanay na damapo ang kanyang mga paa sa lupa nang hindi nagtataas ng kahit kay titing na alikabok. Si Yao Sheng talaga. Sinasabi na ang kanyang kasalukuyang lakas ay sapat na para may rank sa top 15 ng strong rankang. Ito ay isang tunay na karibal. Tama. Si Yao Sheng ay medyo mas malakas kaysa kay Bai Cheng. Ang laban na ito ay malamang na magiging isang magandang panoorin. Siguro kung si Xiaoyan ay makakapagpatuloy sa pagsulong. Hindi ko alam. Ang Daochi ni Yao Sheng ay isang bagay na kinatatakutan kahit ng mga eksperto sa nangungunang 10 strong rankang. Mahirap makita kung sino ang matatalo sa sandaling ito. Agad na umalangaw-ngaw ang mga alon ng pribadong pag-uusap sa viewing gallery kasunod ng hitsura ni Yao Sheng. Malinaw, medyo nagulat sila sa matchup nilang dalawa. Habang umaalingaw-ngaw ang mga pribadong pag-uusap sa paligid niya, dahan-daang hinawakan ng kamay ni Xiaoyan ang hilt ng heavy Zuan ruler sa kanyang balikat. Agad niya itong kinawayan sa biglaang galaw. Ang mabigat na pinuno ay gumuhit sa himpapawid, dala ang isang rumaragasang alon ng matalim na tunog ng hangin habang ang isang hindi nakikitang puwersa ay umuusad sa lupa. Isang mahinang peklat ang lumitaw. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Sumulyap ang kanyang tingin sa babaeng si Yao Sheng na nagbibigay sa kanya ng malamig na ngiti na walang awa. Ang isang siksik na lamig na mahirap maramdaman ay dahan-daang naalis sa mukha ni Xiaoyan. Ang paulit-ulit na panunokso ni Yao Sheng ay nagdulot na ng masamang pakiramdam na nabuo sa puso ni Xiaoyan. Noon, iniwan din niya ang mga salita na makikita nila ang kanilang tunay na husay sa grand competition. Ngayong tunay na silang magbanggaan, natural na hindi siya magpipigil kahit kay titing. Napakaswerteng tao. Maswerte ka talaga sa pagpunta mo rito. Gayunpaman, hayaan mo akong tulungan kang tapusin ang iyong swerte. Isang madilim, malamig na liwanag ang dam-aloy sa maliliit at makakapal na mata ni Yao Sheng. Dalawang maitim na dagger ang kumislap at lumitaw. Parehong humigit kumulang kalahating talampakan ang haba ng mga punyal. Mayroong ilang kakaibang hitsura ng mga binga sa katawan ng kutsilyo. Ang isang bahagyang madilim na pula na kulay ay naruroon sa loob ng binga. Parang isang bagay na namuo mula sa dugo na may bakas ng madugong baho. Ang isang matalim na malamig na glow ay nakapaloob din sa talam. Kung ang isa ay maingat na pagmasdan ito, ang isa ay maaaring matuklasan na ang dulo ng talam ay bahagyang naglalaman ng isang napakalamig na mapatwalilang kulay. Mula sa hitsura na ito, malinaw na ang isang nakamamatay na lason ay pinahiran dito. Ang mga dagger ay mabilis na umikot sa iba't ibang arko sa loob ng mga kamay ni Yao Sheng na ikinasilaw ng iba. Ito ay parang dalawang itim, makamandag na ahas na napakasigla at malas. Ang mukha ni Xiaoyan ay hindi nagkaroon ng maraming pagbabago-bago dahil sa malamig na salita ni Yao Sheng. Paimpol niyang sinulyapan ang huli bago ibinato ang tingin sa mga upuan ng mga hurado, naghihintay na magsimula ang laban. Nang makitang si Xiaoyan ay muling kumikilos sa walang malasakit na paraan na kinasusuklaman niya, ang ekspresyon ni Yao Sheng ay naging mas madilim at mas solemna. Dahan-dahang nag-cross ang dalawang punyal at marahang hinahagod ang isa't isa.
Malabong kislap na may dalang malamig na kinang na lumabas. Medyo marami ang mga estudyante sa strong rankang na alam ang hidwaan, sa Blazing Sky Chi Refining Tower, sa pagitan ng Shaoyan at Yaosheng. Kaya naman, lahat sila ay nasa sabik ngayong magkaharap ang dalawa. Nabaling ang kanilang tingin sa dalawang tensyonado sa arena. Dahan daw ang tumayo si Su Chen. Lumipat ang tingin niya sa dalawang tao sa arena. Ilang sandali pa, marahang iwinagayway ang kanyang kamay, at umalangaw-ngaw ang mahinang tunog sa gitna ng mga anticipatory na titig ng lahat ng naruroon. Ang laban. Magsisimula na. Ang kapaligiran ng buong stadium ay biglang sumabog sa sandaling ito. Ang mahinang boses ni Su Chen ay parang kislap na nagpasiklab ng isang bar aisles ng pulbura, na tuluyang nabasag ang tensyonado at may dalang dagger na kapaligiran sa arena. Si Yaosheng ang natural na unang nagpakawala ng atake sa loob ng arena. Ang maitim na Dao Chi sa kanyang katawan ay biglang sumabog, at ang kanyang katawan ay naging malabong anino na kumikislap patungo kay Shaoyan sa paraang parang liwanag. Bagamat mayabang si Yaosheng, dapat sabihin na ang taong ito ay may kaunting puhunan para maging mayabang. Dahil sa bilis na ito, bahagyang nagulat si Shaoyan. Ang maikling 12 ng metro ay natakpan sa isang kisap mata. Sa tagal ng paghinga ng lahat, ang malabo, itim na anino ay pilit na pumasok sa malapit na saklaw ng katawan ni Shaoyan. Kaagad, ang lahat ay nagmasa ng malamig na pawis sa kanilang mga puso. Sa pagtingin sa mga sandata ni Yaosheng, alam nilang napakahusay niya sa malapitang labanan. Bagamat may malaking lakas ang pinuno ni Shaoyan, kailangan pa rin itong maipakita ang espasyo. Kung masyadong malapit ang kanilang distansya, mahigpit itong tatataken ng kalaban. Siyempre, natural na nakapag-isip si Shaoyan hanggang sa puntong ito. Kaya naman, nang pumasok si Yaosheng sa radius na 3 metro mula sa kanyang katawan, sa wakas ay nakagalaw na siya. Ang nakikita lamang ng isang tao ay ang kumikinang na pilak sa ilalim ng kanyang mga paa. Sumunod, umatras ng ilang hakbang ang kanyang katawan na tila nag-teleport. Ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay biglang naputol ng paalang. Ang malakas na puwersa ay naging sanhi ng isang pabilog na kumikinang na arko na nabuo sa katawan ng pinuno. Walang humpay na umuungol ang matalim na tunog ng rumaragas ang hangin. Malinaw na medyo nagulat si Yaosheng na nagawa ni Shaoyan na makalayo sa pagitan nila mula sa ganoong kalapit. Ramdam niya ang malakas na hangin na paparating sa kanya. Sa malamig na tawa, damaykit ang kanyang mga daliri sa lupa at biglang naanod ang kanyang katawan. Ang dalawang punyal sa kanyang kamay ay marahas na tumusok pababa sa paraang parang kidlat. Ding! Ang dalawang punyal ay nagkataon na natusok ng husto sa mabigat na ruler na gumuhit sa ilalim niya. Ang mga spark ay bumaril sa lahat ng direksyon at isang malakas na puwersa ang madaling nadiin pababa sa mabigat na pinuno. Bagamat ang mga dagger ay hindi nagdadalubhasa sa head-on, matapang na pag-atake, ang aktwal na lakas ni Yaosheng ay higit na nalampasan si Shaoyan. Sa makatuwid, sa ilalim ng pagpapalakas ng Dao Chi sa kanyang katawan, ang mga siksik at maliksi na sandang ay nagawang pigilan ang mabigat na pinuno na nagtataglay ng napakahusay na lakas. Ito ang bentahe ng pagkakaroon ng mas mataas na antas. Habang nakadiin ang dalawang sandang sa mabigat na ruler, kumukulot ang mga braso ni Yaosheng. Hiniram niya ang puwersa ng mabigat na pinuno at sumilip sa hangin. Kaagad, ang kanyang mga paa ay humakbang patungo sa langit, at ang kanyang katawan ay parang lawin na hinuhuli ang kanyang biktima habang ito ay bumaril patungo sa ulo ni Shaoyan sa paraang parang kidlat. Ang dalawang punyal sa kanyang kamay ay may dalang makapal at malamig na hangin na naging dahilan ng pagkamanhid ng balat ng isang tao. Nakataas ang kilay ni Shaoyan habang kinakaharap niya ang biglaang pag-ataking variation ni Yaosheng. Isang kislap ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang katawan ay muling agad na umatras ng ilang hakbang. Ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay umindayog mula sa nakababang posisyon nito sa isang nakagawiyang paraan habang ito ay tumama. Medyo nagulat si Yaosheng nang mabaygo ang kanyang pag-atake. Ang kanyang katawan ay parang isda sa tubig habang nasa himpapawid. Sa isang kakaibang twist, ang mabigat na ruler ay gumalaw sa kanyang katawan at makitid na lumipad. Habang ang pag-atake ni Shaoyan ay katulad din ng pag-iwas ng kalaban, binawi niya ang kanyang pinuno at umatras.
Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan si Yao Sheng na bumagsak sa lupa, ligtas na nakatayo sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Ang palitan sa pagitan ng dalawang taong ito ay hindi tumagal ng mahabang panahon, ngunit ito ay lubhang mapanganib. Hanggat isang maliit na pagkakamali ang nagawa ng alinmang partido, ang mabigat na pinuno o punyal na iyon ay magiging sanhi ng malubhang pinsala sa kabilang partido. Karamihan sa mga tao sa stadium ay hindi makita ang antas ng panganib. Nakita lang nila ang dalawang figure ng tao na mabilis na nag-uugnay sa isa't isa sa panahon ng pagpapalitang ito. Pagkatapos ay isang tao ang tumalon sa himpapawid at dumapo sa lupa pagkaraan ng ilang sandali. Muli ay nabuo ang face-off sa pagitan ng magkabilang panig. Siyempre, malinaw na nasaksihan ng iba't ibang practitioner sa mataas na plataporma ang pagpapalitang ito. Hindi nila napigil ang magpakawala ng magandang sigaw nang maghiwalay ang dalawang tao. Sa loob ng arena, marahang hinaplos ni Yao Sheng ang dalawang punyal sa kanyang kamay. Ang titig na dati niyang tinitigan kay Xiaoyan ay nakakuha ng karagdagang kataimtayman. Sa tila kidlat na palitan kanina, ang mayamang karanasan sa pakikipaglaban ng huli ay hindi nagbigay daan kay Yao Sheng na makakuha ng kahit kay titing na kalamangan. Hindi ako mabubunot. Kung hindi, hindi magiging masaya si Fair. Kumislap ang tingin ni Yao Sheng habang mabilis na umikot sa kanyang puso ang isang pag-iisip. Ang bilis at karanasan sa pakikipaglaban ng kabilang partido ay hindi nagpapatalo sa akin. Sa kasalukuyan, ang kalamangan ko ay ang aking aktwal na lakas ay mas malakas kaysa sa kanya. Kung ganoon, dapat kong gamitin ang aking antas upang sugpuin siya. Sa pag-iisip na ito, bahagyang nanginig ang katawan ni Yao Sheng. Kaagad, isang itim na kulay na daochi, na naglalaman ng malansang amoy, ay biglang lumabas sa kanyang katawan at umikot sa kanyang katawan. Ang kulay itim na daochi na ito ay kakaiba. Sa isang sulyap, medyo malapot ito sa kalikasan. Isang malabong itim na bakas ng tubig ang lumabas mula rito at dumapo sa lupa, na bumubuo ng isang maliit na mantsa ng tubig. Kasunod ng pag-alo ng daochi ni Yao Sheng, agad na nabuo ang isang nakaka-pressure na aura at natakpan ang kalahati ng arena. Sa ilalim ng ganitong uri ng panggigipit, ang mga taong mas mababa sa kanya ang mga antas ay magkakaroon ng kanilang bilis at bahagyang nabawasan ang pagbawi ng daochi. Ito ay isang karaniwang ginagamit na taktika kapag ang isang mas mataas na antas ng tao ay nahaharap sa isang mas mababang antas ng tao. Siyempre, ang ganitong uri ng pagsupil sa daochi ay natural na walang gaanong epekto kay Xiaoyan. Ang kanyang daochi na nagbagong anyo matapos lumunin ang Heavenly Flame ay nagawang ganap na protektahan laban sa gayong pagsupil. Isang kulay berdeng screen ng daochi ang dahan-daang kumalat mula sa katawan ni Xiaoyan. Ang isang pressure na nabuo mula sa daochi na ito ay lumundag din, sumasakop sa isang maliit na sulok ng arena. Ang iba pang mga lugar ay ganap na inookupahan ng sobrang mapagmataas na daochi ni Yao Sheng. Si Xiaoyan ay ganap na dahado sa paghaharap ng daochi. Ito ang puwang na bunga ng tunay na lakas ng isang tao. Bagamat hindi mahina ang kakayahan ni Xiaoyan sa pakikipaglaban, ang kakayahan ng isang tao sa pakikipaglaban ay hindi gaanong nagagamit sa ganitong uri ng paghaharap. Gaano ka man kalakas, ito ang puwang sa ating mga antas. Hindi napigilan ni Yao Sheng na tumawa ng may pagmamalaki habang nakatingin kay Xiaoyan, na napigilan sa palitan ng daochi na ito hanggang sa hindi na niya magawang lumaban. Bahagyang napatingin si Xiaoyan sa mapagmataas na si Yao Sheng. Ang magkabilang kamay niya ay dahan-daang bumubuo ng kakaibang seal. Ilang sandali pa, mahina siyang umiyak sa kanyang puso. Skyfire 3 Mysterious Change, Green Lotus Change. Habang bumagsak ang sigaw, biglang bumubulusok ang kulay berdeng apoy mula sa katawan ni Xiaoyan, na pinaliguan siya sa apoy. Ilang sandali pa, lumiit ang apoy sa katawan ni Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Gayunpaman, habang ang apoy ay bumalik sa kanyang katawan, ang daochi ni Xiaoyan ay tumaas kaagad. Automatikong gumalaw ang itim niyang buhok sa kabila ng kawalan ng hangin. Dahil sa pagpatong ng daochi sa kanyang katawan, tumaas din ang kanyang aura. Sa isang iglap, ang kanyang aura at si Yao Sheng ay sumikop sa magkahiwalay na bahagi ng arena. Mga hindi pangkaraniwang galaw.
Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yao Sheng nang bumalik si Xiaoyan laban sa kanyang nakaka-pressure na aura. Ang kanyang bibig, gayunpaman, ay nagbigay ng isang malamig na nakakainis na ngiti. Kung ano ang makakatalo sa iyo ay orthodox. Si Xiaoyan ay nagbigay din ng malamig na ngiti. Matapos ipakita ang Skyfire 3 Mysterious Change, ang antas ng kapangyarihan ng kanyang Dao Qi ay hindi rin mas mahina kaysa kay Yao Sheng. Sa kasalukuyan, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa isang pag-atake na ang kanyang buong lakas ay madaling mabali ng sandang ng kabilang partido. Yao Sheng, hindi ka matatalo sa basura na ito. Siya. Mula sa mataas na entablado, ang magandang mukha ni Liu Fei ay agad na nabalisa habang nakatingin kay Xiaoyan, na biglang tumaas ang aura. Wala na siyang pakialam sa kahit na ano pa habang tumatalon siya sa kanyang mga paa at sumigaw ng malakas. Gayunpaman, bago niya isigaw ang huling paylay, naramdaman niya ang isang malamig na tinging parang bundok na bumaril sa kanya mula sa kabilang panig. Mabilis na lumingon ang kanyang tingin. Sa totoo lang, ang babaeng iyon na nakaberdeng damit at tinawag na Zon-er. Sa orihinal, dahil sa karakter ni Liu Fei, tiyak na hindi niya ito papansinin. Gayunpaman, nang makita niya ang malabong kumikislap na kulay gintong apoy sa malamig na mga estudyanteng iyon, isang lamig ang bumangon sa kanyang puso. Nilunok din niya ang paylay sa bibig niya. Ang malamig na tingin mula sa kabilang panig ay dahan-daang umatras matapos makita na ang nakakainsultong salita ni Liu Fei ay hindi naisigaw. Ano ba ang dapat ipagmalaki? Tingnan mo na lang kung paano ko siya ipapahiya kapag ang basurang iyon ay natalo ng kamay ni Yao Sheng. Sa pagprotekta sa akin ng aking nakatatandang pinsan, hindi ako natatakot sa iyo, munting tanga. Marahas na nagsalita si Liu Fei. Ang kanyang ekspresyon ay berde habang nakaupo sa kanyang upuan matapos matakot sa isang tingin mula sa kabilang partido hanggang sa punto kung saan kailangan niyang lunukan ang kanyang mga salita. Nang marinig ang boses ni Liu Fei mula sa mataas na plataporma, ang titig na dating tinatitigan ni Yao Sheng kay Xiaoyan ay naging mas madilim at malamig. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga daliri sa paa, at isang itim na kinang ang namuo sa ilalim ng kanyang mga paa nang hindi nag-iiwan ng bakas. Kaagad, ang kanyang mga daliri sa paa ay biglang dumaikit sa lupa habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng suon na tunog at agad na lumapit kay Xiaoyan. Shi. Hindi nagdalawang isip si Yao Sheng kahit kaunti nang pumasok siya sa attacking range. Mabilis na nanginginig ang kanyang braso habang ang dalawang dagger na parang dalawang makamandag na ahas ay gumuhit ng maraming after images habang marahas itong tumusok patungo sa kabuuan ng katawan ni Xiaoyan. Klang. Ang pilak na kumikinang sa ilalim ng mga paa ni Xiaoyan ay kumikislap habang hinihiram niya ang pagiging misteryoso ng 3,000 lightning movement. Ang kanyang mga paa ay mabilis na gumalaw sa loob ng isang maliit na lugar habang ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay naging parang isang kalasag, na pinoprotektahan ang kanyang buong katawan sa likod nito. Ang hindi mabilang na bilang ng mga punyal na sumasabog ay walang tigil na bumabangga sa mabigat na pinuno. Maraming malinaw na tunog ng klang na parang hindi pangkaraniwang mga nota ang tumunog. Mahigpit na hinawakan ni Xiaoyan ang mabigat na ruler sa kanyang kamay. Pumipintig ang mga berdeng ugat sa braso niya. Ang punyal na iyon ay maaaring mukhang magaan at madaling gamitin ngunit ito ay parang isang mabigat na bato na bumabagsak ng dam-apo ito sa mabigat na pinuno. Idinagdag pa ang matinding pag-atake na iyon, naramdaman ni Xiaoyan na bahagyang namamanhid ang kanyang kamay kahit na may tumaas na lakas. Sa kabutihang palad, ang gayong mesensinang pag-atake ay lubos ding naubos ang lakas ni Yao Sheng. Ang mabangis na pag-ataking ito na parang bagyo ay nagpatuloy ng isa pang 5 minuto bago ito unti-unting bumagal. Ilang sandali pa, biglang nawala ang mga after image na iyon. Bahagyang nabawasan din ang pressure sa heavy ruler. Marahas na binuhat ni Xiaoyan ang ruler ng paalang habang umuurong siya ng ilang hakbang. Tumaas baba ang kanyang dibdib habang nakatingin kay Yao Sheng na paulit-ulit na humihingal sa kabilang bahagi. Muli niyang ibinaba ang kanyang ulo at sinulyapan ang heavy Zuan ruler. Maging ang kanyang ulo ay nakaramdam ng kaunting manhid habang pinagmamasdan ang makakapal at maliliit na puting batik. Ang ganitong uri ng pag-atake ay talagang masyadong siksik at matindi.
Kung hindi niya hiniram ang malawak na katawan ng Heavy Zuan ruler, malamang na maaari lamang niyang piliin na umiwas sa gayong pag-atake. Talagang may kakayahan ang taong ito. Dahan-daang bumuga ng hangin si Xiaoyan. Sumulyap ang kanyang tingin kay Yao Sheng sa kabilang panig. Pagkatapos ng paghaharap na ito, mayroon nga siyang kaunting pag-unawa sa mga taktika ng huli. Yao Sheng, gamitin mo ang iyong buong lakas. Huwag kang magloko sa kanya. Bahagyang kumunot ang kilay ni Yao Sheng nang marinig niya ang humihimok na boses ng isang babae na muling tumunog mula sa mataas na platform. Agad siyang nagpakawala ng walang magawang buntong hininga. Madilim at mataimtim ang kanyang tingin habang nakatitig kay Xiaoyan. Habang bumubuo ang kanyang mga braso ng selyo, makikita ng isa ang isang siksik na kulay itim na daochi na papasabog na lumabas mula sa kanyang katawan bago pumulupot sa kanya. Ang kulay itim na daochi ay kumalat ng paulit-ulit. Sa wakas, ito ay parang isang malaking kumpol ng daochi na nagsimulang lumiit at lumawak sa maindayog na paraan. Parang may niluluto. Nabuhay ang pag-iingat sa puso ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya itong medyo kakaibang aksyon ni Yao Sheng. Ang daochi sa kanyang katawan ay tumilapon at handa ng pakawalan. Mundo ng itim na tubig. Isang mahinang sigaw ang biglang lumabas sa loob ng itim na kulay na daochi. Kaagad, ang kulay itim na daochi cluster na iyon ay biglang umikot ng mabilis. Isang dagandong na tunog ang umalangaw-ngaw sa buong arena. Habang nagaganap ang pag-ikot, natigilan si Xiaoyan nang mapagtanto na ang hindi mabilang na dami ng kulay itim na likido ay lumabas mula sa loob nito. Habang umiikot ito, karaniwang sakop nito ang buong arena sa loob nito. Dahil hindi sigurado si Xiaoyan kung ano ba talaga ang bagay na ito, hindi niya hinayaan na hawakan nito ang kanyang katawan. Kaya naman, ang kanyang katawan ay mabilis na umatras at naiwasan ang mga itim na likidong bumaril. Saglit na nagpatuloy ang pag-iwas bago biglang tumigil ang katawan ni Xiaoyan. Nagmamadali niyang ibinaba ang kanyang ulo nang madiskubre niya na ang kanyang dalawang paa ay hindi na malayang nakapasok sa isang pool ng itim na tubig. Ginamit ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang lakas para hilahin ang kanyang mga binti. Natigilan siya nang mapagtanto na ang itim na tubig ay talagang naglalaman ng isang malakas na puwersa ng pagsipsip. Bukod dito, ang itim na tubig na ito ay nagtataglay din ng napakalakas na kaagnasan. Sa isang kisap lang ng mata, naagnas na ang isang layer ng sapatos ni Xiaoyan. Kung hindi dahil sa kanyang mabilis na reaksyon na idirekta si Daochi at balutin ito sa kanyang mga paa, malamang na ang kanyang sapatos ay naagnas kaagad. Ang buong arena ay aking domain. Paano ka makakatayo? Natalo ka sa laban na ito. Biglang tumunog ang malamig na tawa. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan, nakita niya lang ang itim na tubig na sumasabog sa kanyang harapan. Ang katawan ni Yao Sheng ay bumaril mula sa lugar na iyon sa kakaibang paraan. Ang matalim na punyal sa kanyang kamay ay marahas na tumusok patungo sa braso ni Xiaoyan. Ang mga nasa mataas na platform ay agad na bumulalas ng sunod-sunod habang nakatingin kay Xiaoyan, na hindi makagalaw dahil naipit siya sa itim na puddle ng tubig. Matatanggap lamang niya ang pag-atake ni Yao Sheng ng direkta. Ang pagmamalaki sa sulok ng bibig ni Yao Sheng ay lalong yumaman nang marinig ang mga bulalas mula sa mataas na plataporma. Ang bilis ng punyal sa kamay niya ay biglang bumilis. Gayunpaman, nang akmang sasampalin niya ang kanyang pakay, biglang umihip ang malakas na hangin patungo sa kanya. Ang punto kung saan lumapag ang kanyang punyal ay walang laman. Mabilis na ibinaba ng katawan ni Yao Sheng ang kanyang sarili nang sumable ang kanyang pag-atake. Nakagawa siya ng ilang kakaibang pag-ikot habang namumugad malapit sa tubig, at ang kanyang katawan ay mabilis na umatras ng mahigit 10 metro. Sa sandaling ito lamang niya itinaas ang kanyang tingin at natigilan ng mapagtanto na ang figure ni Xiaoyan ay wala sa arena. Nasaan siya? Ang viewing gallery ay hindi rin tiyak dahil maraming tingin ang tumingin sa lahat ng direksyon. Madilim at solemn na ang mukha ni Yao Sheng. Bahagyang bumaba ang kanyang tingin, at bigla na lang siyang nakakita ng isang baligtad na imahe sa loob ng kumpol ng itim na tubig. Agad na nanigas ang kanyang katawan nang bigla niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang tanging nakita niya ay isang nakaitim na damit, binata na nakabitin sa ere.
Sa likuran niya ay isang pares ng malalaking lilang itim na pakpak. Dahan-daang pumutok ang mga pakpak na iyon. Siya ay nagmukhang isang Diyos. Habang itinaas ni Yao Sheng ang kanyang ulo, lahat ng tao sa viewing gallery ay sabay na itinaas ang kanilang mga tingin. Natigilan sila nang makita nila ang pares ng mga pakpak sa likod ni Xiaoyan. Dao. Dao Qi na nagiging mga pakpak. Bukod sa viewing gallery, sunod-sunod na naglalabas ng tunog ng paglanghap ng malamig na hangin ang mga nasa mataas na plataporma at maging ang mga nasa upuan ng mga hurado. Ang mga tingin ng lahat ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Battle Through the Heavens. Kabanata 567. Pagtagumpayan ng Blackwater World. Tahimik ang buong stadium habang ang binata na nakaitim na nakasuot ng damit ay ibinaba ang kanyang mga pakpak, na nakabitin sa himpapawid. Medyo natigilan din ang mukha ni Su Chen sa upuan ng mga hurado. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay natural na malayo sa kung ano ang maaaring ihambing sa iba. Ito ay dahil nang ang kanyang tingin ay muling lumipad sa mga pakpak sa likod ni Xiaoyan, ang kanyang natigilan na tingin ay unti-unting napalitan ng isang biglaang pagkakaunawa. Ito ay talagang isang flying Dao technique. Hihihi. Talagang hindi inaasahan na ang maliit na batang ito ay maaaring makakuha ng kanyang mga kamay sa isang pambihirang Dao technique. Habang itinuro ito ni Su Chen, bigla ding naunawaan ng ibang mga elder. Maaaring hindi masyadong narinig ng isang ordinaryong tao ang tungkol sa flying Dao techniques. Gayunpaman, sa kanilang karanasan, nakarinig sila ng kaunti tungkol sa napakabihirang Dao techniques. Sa kabutihang palad, halos naisip ko doon na ang batang ito ay sumulong sa klase ng dawang. Tahimik na pinunasan ng ilan sa mga matatanda ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Buong-buo silang nagsanay sa loob ng ilang dekada upang makamit ang kanilang kasalukuyang lakas. Kung ang binatang ito sa ibaba, na wala pang 20 taong gulang, ay nakamit ang hakbang na ito, sila ay tunay na nakakaramdam ng dalamhati at galit. Bukod dito, ang pinaka-nakakatakot ay ang taong ito ay isa ring Tier 5 alchemist. Ang tahimik na kapaligiran sa arena ay nagpatuloy sa isang yugto ng panahon. Sa wakas, unti-unti na naman itong naging aktibo. Mayroon ding ilang tao sa mataas na plataporma na nakilala ang pinagmulan ng mga pakpak sa likod ni Xiaoyan at nakahinga ng maluwag dahil dito. Nagkaroon kaagad ng ilang inggit sa loob ng arena. Ang flying Dao technique ay maaaring hindi maihahambing sa isang pares ng totoong Dao Chi wings, ngunit nagawa pa rin itong payagan ang isa na lumipad sa kalangitan. Ito ang target na hinabol ng maraming tao. Lalo na kapag ang Dawang class ay napakalayo. Hindi alam ng isa kung kailan bago makapagsanay ang isa hanggang sa antas na iyon. Ito ay talagang isang flying Dao technique. Ang mapurol na mukha ni Yao Sheng sa loob ng arena ay unti-unti ding nakabawi. Malinaw niyang naramdaman na ang aura ni Xiaoyan ay hindi pa umaasenso sa klase ng dawang. Nang maingat niyang pag-aralan ang hugis ng mga pakpak na kulay ube at itim, biglang naunawaan ang kanyang puso. Dahan-dahan ding lumuwag ang tense niyang katawan. Si Yao Sheng ay hindi masyadong matatakot sa kanya hanggat ang kabilang partido ay hindi pa tunay na nakarating sa klase ng dawang, kahit na ang kanyang kalaban ay may kalamangan sa paglipad. Nakatayo ang mga paa ni Yao Sheng sa kakaibang itim na tubig na bumabalot sa buong arena. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Xiaoyan sa langit bago nagsalita ng may malamig na ngiti. Hindi ako naniniwala na maaari kang magpatuloy sa pananatili sa langit. Ayon sa aking kaalaman, ang patuloy na pagpapakita ng Flying Dao technique ay nakakaubos ng maraming Dao Chi, tama ba? Mahigpit na hinawakan ng kamay ni Xiaoyan ang mabigat na ruler sa kalangitan. Napasulyap ang tingin niya sa arena sa ibaba habang bahagyang nakakunot ang noo. Ito ay tulad ng sinabi ni Yao Sheng. Sa sandaling ito, ang buong arena ay ganap ng naging domain ni Yao Sheng. Sa sandaling mapadpad siya sa lupa, maiipit siya sa kakaibang itim na tubig na iyon. Maaaring ihiwalay ni Xiaoyan ang kaagnasan na iyon, ngunit ang lakas ng pagsipsip nito ay makakahadlang sa kanyang bilis sa iba't ibang lawak. Kapag kaharap ang isang kalaban na dalubhasa sa mabilis na bilis, tulad ni Yao Sheng, ang isang bahagyang pagbaba sa bilis ay maaaring magresulta sa isa na ma-pressure sa isang dehado na posisyon. Mahigpit na hinawakan ni Yao Sheng ang pares ng Dark Black Dagger.
Malamig siyang ngumiti habang pinagmamasdan si Xiaoyan na suspendido sa himpapawid. Hindi niya ginalaw kahit kaunti ang katawan niya. Dahil may kalamangan si Xiaoyan na nasa langit, hindi siya maabot ng attack range ni Yao Sheng. Kung siya ay puwersahang lumundag sa hangin at aatake, siya ang magiging target board ng kabilang partido. Sa makatuwid, ang pananatiling tahimik sa ganitong uri ng sandali ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Talagang nakakagulo. Dahan-daang ibinaba ni Xiaoyan ang mga pakpak sa kanyang likod habang ang kanyang katawan ay bumababa ng husto. Ang kulay berdeng si Dao Qi ay nakabuo ng malabong energy film sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang dark black heavy ruler ay natakpan din ni Dao Qi. Ang kanyang titig ay matamang nakatitig kay Yao Sheng sa arena habang ang isang malabong pilak na kinang ay biglang nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ilang saglit pa, ang mga pakpak sa kanyang likod ay pumutok, hiniram ang lakas ng hangin. Ang 3,000 lightning movement ay pinakawalan sa limitasyon nito. Dumating sa punto kung saan maliban sa ilang tao, nakikita lamang ng natitirang mga tao na nanginginig ang katawan ni Xiaoyan bago nag-iwan ng bahagyang nakikitang after image sa kalangitan. Ang biglaang pagtaas ng bilis ni Xiaoyan ay naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ni Yao Sheng. Bago pa personal na dumating si Xiaoyan, ang puwersa mula sa kanyang bilis ay tumama na, dahilan upang lumipad pataas ang itim na tubig sa lupa. Isang malabong itim na anino ang biglang lumitaw sa mga mata ni Yao Sheng. Bahagyang gumalaw ang kanyang binti at tila nag-ice skating ang kanyang katawan habang nagte-teleport sa ibabaw ng itim na tubig. Habang gumagalaw ang kanyang katawan, ang mabigat na ruler na naglalaman ng malakas na hanging humahagupit ay nakahiga din malapit sa kanya habang ito ay mabigat na naggugupit habang dala ang isang alon ng nagniningas na sakit. Kapag hindi nakuha ang paghak ng mabigat na ruler, halos agad na nagbago ang direksyon ng lakas nito, napilit na pinahinto ang pababang paggalaw ng paghak. Napilipit ang ruler at ang galaw ng paghak ay napalitan ng isang pagwawalis na pumutok sa baywang ni Yao Sheng. Ang antas ng pagtugon na ginamit ni Xiaoyan upang baguhin ang kanyang pag-atake ay higit na lumampas sa inaasahan ni Yao Sheng. Kaya naman, nang magpalot ng direksyon ang mabigat na ruler, ang buong katawan ni Yao Sheng ay nabalot ng malamig na pawis. Sa kritikal na sandali na ito, ang kanyang mga binti sa itim na tubig ay tila nadulas ng hindi nag-iisip, na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang katawan. Sa sandaling siya ay mabigat na nahulog sa tubig, siya ay matalinong umiwas sa mabigat na pinuno. Sa paglapag ng katawan ni Yao Sheng sa itim na tubig, hindi lang siya nakatanggap ng kahit katiting na pagtutol kundi nauwi rin siya na parang isda sa tubig. Nakahiga ang kanyang katawan sa tubig at kumikislap sa kakaibang paraan. Kaagad, nagpakita siya sa ilalim ni Xiaoyan na wala pang 2 metro mula sa lupa. Nanginginig ang magkabilang braso niya at ang maitim na sandang ay parang mga makamandag na ahas, na may dalang makapal, malamig na hangin habang tumutusok sa dibdib ni Xiaoyan. Bang! Sa sandaling ang punyal ay malapit nang maabot ang katawan ni Xiaoyan, isang malakas na hanging hindi nakikita ang biglang bumagsak. Habang hinaharangan ng hanging ito, huminto sandali ang pag-atake ni Yao Sheng. Sa kabilang banda, hiniram ni Xiaoyan ang puwersang pangtulak na ito at muling tumalon sa ere, tumakas mula sa hanay ng pag-atake ni Yao Sheng. Hindi sinasadyang kinurot ni Yao Sheng ang sulok ng kanyang bibig. Nagpakawala siya ng panunuya pagkatapos niyang mawalan ng pagkakataong umatake, na mahirap makuha. Sa panahon ng laban na naganap sa isang split second, parehong Xiaoyan at Yao Sheng ay muling nakatapos ng isang round ng mga mapanganib na engkwentro. Ang magkabilang panig ay may isang pares ng mga pakpak at mahusay na liksi sa ibabaw ng itim na tubig at sila ay may tinatayang pag-unawa sa bilis ng bawat isa. Ang mga mata ng lahat sa labas ng arena ay nag-aalab sa pagsinta dahil sa kapana-panabik na laban na ito. Mukhang hindi apektado ang taong ito sa lakas ng pagsipsip ng itim na tubig. Sa halip, mas maliksi pa siya, parang isda na pumapasok sa tubig. Marahang mamulong si Xiaoyan habang nakakunot ang kanyang mga kilay at pinagmamasdan si Yao Sheng, na nakapalibot malapit sa itim na tubig. Ang kakaibang liksi na ipinakita ni Yao Sheng sa itim na tubig kanina ay lumampas sa kanyang inaasahan.
Kung hindi niya ipinakita ang fire palm sa huling mahalagang sandali upang mabigla ang hangin at magpakawala ng hangin para pabagalin ang pag-atake ng kalaban, malamang na nakatanggap siya ng ilang pinsala sa palitan na ito upang subukan ang isa't isa. Mukhang kailangan kong harapin ang itim na tubig na ito. Kung hindi, ang lakas ng pag-atake ng taong ito ay tumataas ng higit sa 20% habang nasa ibabaw nito. Isang pag-iisip ang mabilis na umikot sa puso ni Xiaoyan habang kumikislap ang kanyang mga mata. Gaano man katakataka ang itim na tubig na ito, sa huli ay nagtataglay ito ng mga katangian ng tubig. Hanggat ito ay tubig, hindi ako natatakot na hindi ko mapapasingaw ang lahat ng ito. Si Xiaoyan ay walang kahit katiting na pag-aalinlangan habang ang pag-iisip na ito ay kumikislap sa kanyang puso. Ang kanyang 10 daliri ay dahan-daang pamitik at ang mga sinulid ng napakaliit na kulay berdeng apoy ay agad na lumabas mula sa dulo ng kanyang mga daliri. Kasunod ng paglitaw ng mga apoy na ito, ang temperatura ng arena ay tumaas ng husto. Pinagmasdan ni Yao Sheng ang mahigit 10 na tipak ng nagkalat na kulay berdeng apoy sa kalangitan mula sa loob ng arena. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Ito ay lalo na nang maalis ng kanyang tingin ang malamig na ngiti sa gilid ng bibig ni Xiaoyan. Bahagyang nadurog ang puso niya pagkatapos noon. Pumunta ka. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang mga daliri habang lumulutang sa hangin. Kaagad, ang 10 dagdag na tipak ng maliliit na apoy ay bumaril. Namilipit ang katawan ni Yao Sheng at mabilis na umiwas nang maramdaman niyang lumipad ang kulay berdeng apoy. Gayunpaman, ang mga apoy na ito ay hindi nakadirekta kay Yao Sheng. Sa halip, nagtagal sila ng halos kalahating talampakan sa ibabaw ng arena, mabilis na lumibot sa paligid. Ang ganitong malapit na pakikipag-ugnayan ay naging sanhi ng itim na tubig, na kumalat sa lupa, upang mabilis na matuyo sa bilis na nakikita ng mata. Hindi na kayanan ng tubig ang nakakatakot na temperatura ng Green Lotus Core Flame. Napakaraming tao sa mataas na entablado ang tahimik na bumulalas habang pinagmamasdan nila ang lumiliit na itim na tubig. Hindi inaasahan na gagamitin ni Xiaoyan ang ganitong uri ng paraan para pigilan ang Blackwater World ni Yao Sheng. Kahit na ang ganitong uri ng pamamaraan ay hindi maaaring ituring na bihira, ito ay lubos na epektibo. Walang kulang sa mga tao sa kanila na nakipagpalitan ng suntok kay Yao Sheng noon. Gayunpaman, nang walang flying Dao technique, hindi nila nagawang lumipad sa kalangitan at umiwas kapag nahaharap sa napakagulong Blackwater World na ito. Kaya naman, pilit nilang nalalabanan ang puwersa ng pagsipsip at ang lakas ng kinakaing unti-unti. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pakikipaglaban habang naliligalig, ilang oras na lamang bago ginamit ni Yao Sheng ang kanyang bilis upang mapagod ang isa maliban kung ang lakas ng kalaban ni Yao Sheng ay higit na nalampasan si Yao Sheng. Hihihi. Ang mga taktika ni Xiaoyan ay talagang nagiging sanhi ng pagkahilo ng mga mata. Malamang na si Yao Sheng, na nawala ang epekto ng Blackwater World, ay supalan ni Xiaoyan sa bilis. Hindi napigilan ni Lin Shuya ang pagtawa habang pinagmamasdan ang itim na tubig sa arena na nabawasan ng kalahati. Siya lang ang maaaring gumamit ng diskarteng ito. Ang Blackwater World na iyon ay ang pinagsama ng Dao Qi ni Yao Sheng at ilang espesyal na lason na likido. Mahihirapan ang ordinaryong apoy na harapin ito. Bahagyang tumango si Han Yu habang nagsasalita. Ang apoy na iyon ay talagang napaka-problema. Sinulyapan ng tingin ni Lin Shuya ang mga butil ng apoy na malaapoy na kulay berdeng apoy na random na kumakalat. Isang solemn na ang bumungad sa kanyang mga mata. Nakasimangot si Liu Qing habang nakatingin sa mabilis na pagbabawas ng itim na tubig sa loob ng arena mula sa kabilang panig ng mataas na platform. Umiling siya at sinabi sa malalim na boses. May problema si Yao Sheng. Agad na sumilay ang pagkabalisa sa magandang mukha ni Liu Fei sa gilid nang marinig niya ito. Tatayo na sana siya at sisiga nang lumubog ang ekspresyon ni Liu Qing. Sumigaw siya sa mahinang boses. Maupo ka. Ano sa tingin mo ang hitsura mo kapag sumisigaw kapag nanonood ng laban? Nakabalik lamang si Liu Fei sa kanyang upuan na puno ng mga hinaing nang siya ay pag-alitan ni Liu Qing. Ginamit niya ang kanyang masamang tingin para titigan si Xiaoyan na nasuspine sa himpapawid habang bumubulong siya ng sumpa. Ang ginagawa lang niya ay umasa lang sa isang flying Dao technique.
Ano ang dapat ipagmalaki? Hanggat kaya nitong talunin ang kanyang kalaban, hindi ito maituturing na isang pandaraya. Ang laban kung saan ang isang tao ay nagtatakda ng lahat ng uri ng mga patakaran ay walang iba kundi isang sparring sa pagitan ng mga bata. Sa isang tunay na laban sa buhay at kamatayan, ang patay na tao ay walang pagkakataon na magkaroon ng alitan. Mahinang sagot ni Liu Qing. Ang kanyang titig na sumusulyap sa arena ay biglang tumigas habang siya ay bumantong hininga. Ang Blackwater World ni Yao Sheng ay maaaring ituring na nakatagpo ng mga kaaway nito. Habang tumutunog ang mga salita ni Liu Qing, ang huling kumpol ng itim na tubig sa arena ay naging kawalan sa ilalim ng umiikot na apoy at ang galit na berdeng ekspresyon ni Yao Sheng. Sumenya si Xiaoyan gamit ang kanyang kamay sa langit. Ang mahigit 10 na tipak ng berdeng kulay na apoy, na naging mas maliit, ay binawi pabalik sa kanyang katawan. Mahina niyang pinagmasdan ang galit na berdeng mukha ni Yao Sheng bago ibinaba ang pares ng mga pakpak sa kanyang likod. Ang mabigat na pinuno sa kanyang kamay ay muling binalot ng makapangyarihang Dao Qi. Susunod, gusto kong makita kung anong mga taktika ang natitira mo. Battle Through the Heavens. Kabanata 568. Tagumpay. Galit na berde ang mukha ni Yao Sheng habang pinagmamasdan niya si Xiaoyan sa kalangitan na may mapanuksong ngiti na nakasabit sa gilid ng kanyang mga labi. Hinigpitan ng kanyang mga kamay ang pagkakahawak sa mga punyal habang malamig niyang sinabi. Kahit nawala ang Blackwater World, matatalo ka rin sa madaling panahon. Hindi ako naniniwala na ang lihim mong pamamaraan na iyon para tumaas ang iyong lakas ay maaaring magtagal ng matagal. Ito ay sapat na upang tapusin ka. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Ang kanyang braso ay medyo nanginginig gaya ng malakas na kulay berdeng Dao Qi na may dalang mga sinulid ng kulay berdeng apoy, na mahirap matuklasan, lumukso at umakyat sa mabigat na pinuno. Ang kanyang tingin ay matamang tumitig kay Yao Sheng sa ibaba, na ang buong katawan ay tensyonado. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang mga pakpak, para lamang makarinig ng bahagyang sura na tunog. Kaagad, isang malabong itim na anino ang kakaibang lumitaw sa likod ng ulo ni Yao Sheng. Ang mabigat na pinuno sa kanyang kamay ay nagdala ng isang ligaw at marahas na puwersa habang ito ay marahas na tinadtad pababa. Ang mabangis na hangin na iyon ay tila may balak na mapunit ang hangin sa kanyang harapan. May naramdaman si Yao Sheng nang tumunog ang hangin mula sa kanyang likuran. Ang kanyang mga paa ay nakatapak ng husto sa lupa, at isang itim na singaw ng tubig ang biglang lumabas sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa wakas, nabangga nito ang mabigat na pinunong iyon. Puff! Sa sandaling magkadikit ang dalawa, pinainit ng mabigat na ruler ang maitim na tubig hanggang sa naging medyo maitim na ambon sa napakadaling paraan. Gayunpaman, nang ito ay nahulog, ang espasyo sa harap nito ay walang laman. Matapos humiram ng instant obstruction ng water vapor kanina, ginamit na ni Yao Sheng ang kanyang liksi para umatras ng ilang metro. Ang pag-atake ng mabigat na pinuno ni Xiaoyan ay bumagsak na lamang nang ang isang maitim at walang awa na si Yao Sheng ay muling sumulpat sa paraang parang kidlat. Ang kanyang pares ng maitim na dagger ay mabilis na umikot sa pagitan ng kanyang 10 daliri. Para silang dalawang makamandag na ahas, madaling mamamatay at puno ng siksik at malamig na kinang. Nagtaas ng kilay si Xiaoyan nang makitang si Yao Sheng ay dumating na ng atake. Ang Dao Qi sa kanyang katawan ay parang isang rumaragasang ilog na mabilis na umaagos sa loob ng kanyang chi pads. Pinuno nito ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ng napakaraming dami at nagkaroon siya ng lakas. Ang magkabilang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa mabigat na ruler habang ang mahinang sigaw ay umalangaw-ngaw mula sa kanyang lalamunan. Kaagad, ang mabigat na pinuno ay muling marahas na tumusok pasulong. Dahil malakas ang hangin, hinailan nito ang lahat ng hangin sa lugar kung saan dumaan ang mabigat na pinuno. Ang mababa at malalim na pagsabog ng gas ay paulit-ulit na umalangaw-ngaw, na tumatagos sa eardrum ng isang tao. Sa ilalim ng pag-ataking ito, ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay karaniwang natatakpan sa isang kisap mata. Gayunpaman, nang ang dalawang sandang ni Yao Sheng ay nakipag-ugnayan sa mabigat na pinuno, kakaibang nabaluktot ang kanilang mga katawan.
Gumamit ng kakaibang tindig ang kanilang mga katawan habang sila ay nakapatong malapit sa ibabaw ng mabigat na ruler at umikot ng ilang beses bago sila biglang lumitaw sa lugar kung saan hawak ni Xiaoyan ang mabigat na ruler. Sa isang maitim, malamig na ngiti, ang matatalim na punyal sa kanyang mga kamay ay walang humpay na dumudulas patungo sa kinaroroonan ng mga kamay ni Xiaoyan. Ilang bulalas ang tumunog sa stadium habang ang lahat ay nakatingin kay Xiaoyan. Biglang binyo-bully ni Yao Sheng ang paraan para makalapit sa kanya. Sa ganoong kalapit na distansya, ang lakas ng mabigat na pinuno ay ganap na hinarang ng kabilang partido. Ayon sa isang normal na sitwasyon, si Xiaoyan ay malamang na mapipilitan ni Yao Sheng hanggang sa siya ay mapunta sa talunan pagkatapos nito. Bukod dito, kung pabaya si Xiaoyan, ang mga mapanlinlang, mabisyo, makamandag na mga sandang na parang ahas ay mag-iiwan pa nga ng malalim na sugat sa katawan ni Xiaoyan. May ilang mga tao lamang na nagsalubong ng kanilang mga kilay habang ang buong stadium ay sumisigaw. Sa karanasan at bilis ng pakikipaglaban ni Xiaoyan, paano niya mapapayagan ang kabilang partido na makapasok sa blind spot ng sarili niyang pag-atake ng ganito kadali? Tuwang-tuwa ang mukha ni Liu Fei na medyo namula ang kanyang mukha habang pinagmamasdan si Xiaoyan na nahaharap sa isang mapanlinlang na sitwasyon. Halos maglabas siya ng hiyawan. Gayunpaman, ang mga mata ni Liu Qing, na nakaupo sa tabi niya, ay matamang nakatitig sa mukha ni Xiaoyan. Walang kahit kititing na thread ng gulat doon. Sa halip, bahagyang naglalaman ito ng malamig na ngiti. Bahagyang lumubog ang puso niya. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga nakatutok na tingin sa arena, ang dalawang punyal ni Yao Sheng ay lumapit sa mga kamay ni Xiaoyan. Ang makapal, malamig na hangin sa kanila ay naging sanhi ng pagbukas ng mga butas sa mga kamay ni Xiaoyan. Habang papalapit ang mga punyal sa kamay ni Xiaoyan, lumawak ang saya sa gilid ng bibig ni Yao Sheng. Kung paanong ang mga punyal ay napakalapit kay Xiaoyan, sa wakas ay gumawa ng hakbang ang huli. Hindi siya nagpatibay ng anumang nakakagulat na counter-attack, ngunit sa halip ay nagkusa na palayain ang mabigat na pinuno sa kanyang kamay. Ang mabigat na pinuno ay lumipad sa himpapawid at mabigat na bumagsak sa lupa. Ang malinaw na tunog ay naging dahilan ng pagbuntong hininga ng ilang tao. Magpapatuloy pa kaya ang laban pagkatapos niyang mawalan ng armas? Siyempre, may mga katulad na bilang ng mga tao na nagpatibay ng iba pang mga kaisipan. Sa sandaling ito, bigla nilang naalala ang eksena ng pakikipaglaban ni Xiaoyan kay Bai Sheng pabalik sa fighting arena. Sa oras na iyon, ang lakas na ipinakita ni Xiaoyan matapos mawala ang kanyang sandata ay mas wild at mas mabangis kaysa dati. Ang pagkilos ni Xiaoyan ng pag-abandona sa kanyang sandata ay nagdulot ng matinding kagalakan sa mukha ni Yao Sheng. Sa sandaling ito ay hindi na siya hinayaan pang mag-alinlangan pa. Ang mga dagger sa kanyang mga kamay ay biglang natakpan ng isang kulay itim na Daochi. Habang ang mga sinulid ni Daochi ay nananatili sa ibabaw nila, biglang napuno ng kakaibang amoy ng isda ang arena. Imaginary Submerged Thorn. Isang maitim na sigaw na naglalaman ng matinding lamig ang pinakawalan habang ang pares ng punyal ay mabilis na nanginginig sa kakaibang paraan. Tinakpan sila ng mga sinulid ng itim na hangin habang nanginginig ang mga punyal. Ang itim na hangin ay tila isang makamandag na ahas na nagtataglay ng isang espiritu habang ito ay bumaril sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, ang bawat hibla ng itim na hangin ay nagtataglay ng lakas na tumagos sa isang malaking bato. Malinaw na naiintindihan ni Xiaoyan sa kanyang puso na ang mga itim na singaw na ito na lumilipad mula sa lahat ng direksyon ay hindi lamang nagtataglay ng nakakagulat na lakas, mayroon din itong nakamamatay na lason. Habang pinagmamasdan niya sila, ang mga kamay ni Xiaoyan ay mabilis na nabuo ang ilang mga selyo sa kanyang harapan. Agad siyang nagpakawala ng mahinang sigaw at mga tipak ng berdeng kulay na apoy ay mabilis na lumabas mula sa acceptance spirit sa loob ng puyo ng tubig. Habang umaalab ang apoy sa loob ng kanyang katawan, ang panlabas na bahagi ng katawan ni Xiaoyan ay muling binalot ng apoy. Bukod dito, habang ang apoy ay kumikislap, ito ay nagsasama-sama sa isang flame armor sa isang kisapmata sa bilis na parang kidlat. Chi. Habang ang hindi mabilang na bilang ng mga itim na sinulid ay malakas na kumatok sa baluti, tila ang yelo ay sumalubong sa kumukulong mantika habang ang isang chi na tunog ay paulit-ulit na naglalabas.
Ang puwersa na sapat para tumagos sa isang napakalaking bato ay naging dahilan lamang ng bahagyang pagkabulok ng apoy na armor. Habang sumasabog ang mga itim na sinulid, lumiwanag ang dalawang siksik na malamig na kumikinang. Sa bilis ng kidlat, agad silang tumusok ng marahas patungo sa flame armor. Kaagad, dalawang malinaw na tunog ng metal ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng arena. Ang dalawang itim na dagger ay napakalaki. Kahit na ang berdeng flame armor ay napakalakas, natagos pa rin ito ng kalahating daliri. Kahit na ito ay natagos, ito ang limitasyon ng mga punyal. Ang sobrang init na temperatura sa flame armor ay agad na naging sanhi ng dark black daggers na maging apoy red. Si Yao Sheng ay mahigpit na nakahawak sa mga punyal gamit ang kanyang mga kamay habang ang mga punyal ay naglalabas ng chi-chi na tunog at ang puting singaw ay tumataas mula sa kanila. Nagulat siya sa ganoong sitwasyon hanggang sa puntong nagmamadali siyang mananiebra ang kanyang Daochi at ipinulupot ito sa kanyang mga kamay. Sa kabila nito, nakaramdam pa rin siya ng matinding kirot na unti-unting lumalakas. Marahas na itinulak ni Yao Sheng ang mga punyal, ngunit hindi sila gumalaw kahit kaunti. Walang magawa, mabilis lang niyang nailabas ang kanyang mga kamay. Habang siya ay umatras, ang kanyang tingin ay matamang tumitig kay Xiaoyan, na ang buong katawan ay nakabalot sa flame armor. Sa sandaling ito, tila bahagyang nakakita siya ng mapanuksong tingin na kumislap mula sa ilalim ng helmet. Ang berdeng apoy na si Daochi ay biglang tumaas, at ang helmet na apoy na tumakip sa ulo ni Xiaoyan ay agad na nawala. Nalantad ang mukha ni Xiaoyan sa pagkawala ng helmet. Sa sandaling ito, ang kanyang bibig ay lumitaw na parang palaka habang ito ay pumutok sa isang malaking ritmikong galaw. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nakabuo ng selyo. Ito ay masama. Ang puso ni Yao Sheng, na lumilipad pabalik sa pag-atres, ay biglang lumubog habang pinagmamasdan ang mga galaw ni Xiaoyan. Gayunpaman, sa pag-iisip na ito sa kanyang puso, ang selyo sa mga kamay ni Xiaoyan ay biglang tumigil. Umawang ang bibig niya bago ito biglang bamuka. Kaagad. Isang napakalinaw na dagandong ng tigre na yumanig sa eardrum ng isa ay biglang tumunog ng paputok sa loob ng arena. Lion Tiger Gold Shattering Roar. Ang tunog ng dagandong ng tigre ay lumabas mula sa bibig ni Xiaoyan. Ang isang pabilog na substance na parang sound wave ay kumakalat sa paraang parang kidlat na parang ripple. Kaagad, naabutan nito si Yao Sheng. Ang ulo ng huli ay agad na nanginag. Nakaramdam ng pagkahilo ang kanyang tiyan habang ang isang subo ng sariwang dugo ay umagos sa kanyang lalamunan bago tuluyang bumuhos sa gilid ng kanyang bibig. Sa ilalim ng biglaang pag-atake ng Sonic na ito, sa wakas ay dumanas si Yao Sheng ng malubhang trauma. Bukod dito, lumitaw din ang isang nakamamatay na pagkahilo. Sa ganitong uri ng palitan, walang alinlang ang magpapasya ang gayong pagkahilo sa mananalo. Dahil sa karakter ni Xiaoyan, tiyak na hindi siya susuko sa ganitong uri ng pagkahilo na sadyang nilikha. Sa makatuwid, nang ang isip ni Yao Sheng ay napalitan ng pagkahilo, ang katawan ni Xiaoyan sa wakas ay kumilos. Ang pilak na kumikinang sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumikislap at isang mahinang dagandong ng kidlat ang tumunog. Kaagad, ang mga tingin ng lahat ay lumabo nang ang katawan ni Xiaoyan ay agad na lumitaw sa harap ni Yao Sheng sa paraang parang multo. Biglang tumaas ang puso ng lahat nang makita ang eksenang ito. Alam nila na ang mananalo ay pagdedesisyonan sa sandaling ito. Ang pagkahilo sa isip ni Yao Sheng ay tumagal lamang ng ilang paghinga. Gayunpaman, nang unti-unting bumabawi ang kanyang isip, isang itim na anino ang lumitaw sa kanyang harapan. Habang tumataas ang pagkabigla sa kanyang puso, isang napakalakas na hangin, na nagdadala ng mahinang sonic boom, ang tumunog sa buong arena. Octane Blast. Nawalan na ng pagkakataon si Yao Sheng na umiwas dahil sa napakalapit na distansya. Nababalot ng gulat at kawalan ng pag-asa ang mukha niya. Ang tunog ng isang paglanghap ng malamig na hangin ay umalangaw-ngaw sa buong arena sa sandaling ito. Sa ilalim ng napakabangis na pag-atake, malamang na talagang matatalo si Yao Sheng. Natalo si Yao Sheng. Ang mga mahinang salita ay sabay na lumabas mula sa bibig ni Liu Qing at Lin Shuya. Gayunpaman, madilim at solemn na ang mukha ng una habang ang mukha ng huli ay puno ng pagkamangha at ngiti.
Nang marinig ang mga salitang lumabas mula sa bibig ni Liu Qing, ang mukha ni Liu Fei, na excited na mukha kanina nang asahan niyang binubugbog ni Yao Sheng si Xiaoyan hanggang sa humingi ng awa ang huli, ay biglang naging puti. Paulit-ulit na bamuka at sumasara ang kanyang bibig sa pag-iisip, paano na kaya ito? Ang kamao na ibinalot ng makapangyarihang Dao Qi ay dumaan sa sagabal ng hangin at nagdala ng isang hindi mapapantayang malakas na puwersa habang ito ay malakas na bumagsak sa dibdib ng nagulat na si Yao Sheng. Umikot ang kanyang kamao at isang puwersang itinapon sa lahat ng direksyon ang inilunsad. Grog. Isang matinding sakit ang nalipat mula sa dibdib ni Yao Sheng habang ang hindi pangkaraniwang pamumula ay tumama sa kanyang gulat na mukha. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay hindi niya napigil ang iluwa ang isang subo ng sariwang dugo. Ang kanyang katawan ay tila nagkaroon ng matinding suntok nang ito ay bumaril paatras bago tuluyang lumapag ng malakas sa labas ng arena. Maraming crack lines ang agad na lumitaw sa lupa kung saan siya napadpad. Ang sariwang dugo na iniluwa ay pinasingaw ng apoy noong mga 2 hanggang 3 talampakan pa ito mula sa katawan ni Xiaoyan. Ang berdeng flame armor sa katawan ni Xiaoyan ay nanginginig bago ito mabilis na naging kawalan. Dahan-daang humakbang pasulong si Xiaoyan. Tinitigan niya ang maputlang puting mukha ni Yao Sheng sa labas ng arena sa walang pakialam na paraan. Isang mahinahon na boses ang umalangaw-ngaw sa arena. Natalo ka. Battle Through the Heavens. Kabanata 569. Nakakasilaw. Ang mahinahong boses ni Xiaoyan ay umalangaw-ngaw sa paligid ng arena, na naging sanhi ng maraming pribadong pag-uusap na biglang tumigil. Maraming mga titig na naglalaman ng iba't ibang uri ng emosyon ang paulit-ulit na tumingin pabalik-balik sa pagitan ng taong nakatayo sa arena at sa miserableng mukhang Yao Sheng sa labas ng arena na may maputlang puting mukha. Nagpatuloy ang katahimikan ng ilang sandali bago ang isang malinaw na tunog ng pagpalakpak ay biglang nagsimula. Kaagad, tila nagkaroon ng chain effect habang umaalingaw-ngaw ang isang maayos na palakpakan mula sa stadium at pumailan lang sa ulap. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo nang marinig niya ang palakpakan na napuno ng stadium. Tumingin siya sa lugar kung nasaan si Zun Sa sandaling ito, matamis na nakangiti ang babaeng ito. Ang kanyang mga maselang kamay ay eleganteng pumalakpak at gumawa ng nakakaantig na palakpakan. Ang mga unang pumalakpak na tumunog kanina ay nagmula sa lugar na ito. Ngumiti si Xiaoyan kay Zun bago muling ibinaling ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay itinapon sa direksyon kung saan naroon si Liu Qing at ang iba pa. Nang makita ang dating nakatingin, sinalubong ang tingin ni Liu Qing sa kanya. Bahagyang tumango ang kanyang baba nang hindi nag-iiwan ng bakas bago ito mahinang tumalikod. Si Liu Fei, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at paulit-ulit na nagmumura sa gilid, ay automatikong hindi pinansin ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ang nanalo sa laban na ito. Ngumiti din si Su Chen sa upuan ng mga hurado at tumayo. Nilaybot ng tingin niya ang buong arena habang dahan-daang nagsasalita. Habang tumutunog ang desisyon ni Su Chen, ang palakpakan na umalangaw-ngaw sa buong arena ay muling naging mas malakas. Ang mga titig na ginamit upang panoorin ang nakaitim na damit, binata sa arena ay may ilang paggalang at takot na hindi may tatago. Ang lakas na ipinakita ni Xiaoyan sa laban ay ganap na nagpasuko sa kanila. Muling sinulyapan ni Xiaoyan ang maputing mukha ni Yao Sheng. Ang purple cloud wings sa kanyang likod ay marahang pumutok, at ang kanyang katawan ay umangat bago agad lumipad patungo sa mataas na platform. Sa pag-iling ng kanyang mga balikat, ang purple cloud wings ay mabilis na binawi bago tuluyang nawala sa ilalim ng maraming titig ng inggit sa paligid niya. Xiaoyan, ang galing mo talaga. Ngayon, gusto kong makita kung paano ka i-provoke ng lalaking iyon. Inihayag ni Wu Hao ang pagkagulat sa kanyang mukha habang siya ay nakangiti at nagsasalita habang binibigyan si Xiaoyan ng isang malakas na suntok. Ang laban kanina ay masasabing napuno ng ups and downs. Hindi niya alam kung ilang beses na naninikip ang puso niya. Talagang hindi inaasahan na talagang nagtataglay ka ng ganitong uri ng pambihirang flying Dao technique. Ang kakaibang boses ni Hu Jia ay ipinadala mula sa likod ni Xiaoyan habang nagsasalita din siya ng may naiinggit na mukha. Ngumiti si Xiaoyan at ibinato ang kanyang tingin sa nakaberdeng binibini sa kanyang harapan.
Ang mga magagandang mata ng huli ay naglalaman din ng bahagyang ngiti at kahinahunan. Hihihi. Xiaoyan, binabati kita. Sa pamamagitan ng pagkatalo kay Yao Sheng, masasabing maaari kang makapasok sa top 10. Isang malakas na tawa ang narinig mula sa likuran ni Xiaoyan. Lumingon si Xiaoyan upang tingnan at natuklasan na ito ay grupo ni Lin Shuya. Swerte lang ako. Kung hindi ko sinasadyang napigilan ang Blackwater World, malamang na hindi ito naging ganoon kadaling manalo. Umiling si Xiaoyan at sumagot habang nakangiti. Nagtataglay ka ng Flying Dao Technique, para hindi gaanong makaapekto sa iyo ang Blackwater World. Lumipat ang tingin ni Lin Shuya patungo sa likuran ni Xiaoyan nang walang iniwan na anumang bakas habang pinipitik niya ang kanyang dila at nagpupuri. Gayunpaman, ngayong natalo mo na si Yao Sheng, nabawasan mo ang sigla ng grupo ni Liu Qing. Malamang nawala ng sino mang magmamaliit sa iyo sa hinaharap. Ang tingin ni Lin Shuya ay itinapon patungo sa lugar kung saan naroon ang grupo ni Liu Qing habang nagsasalita siya ng may mapanoksong ngiti. Gusto ko lang makapasok sa top 10. Hindi mahalaga sa akin kung ito ang una o ikasampu sa top 10. Nakangiting sagot ni Xiaoyan. Ayaw niyang sumali sa paligsahan sa pagitan ng pangkat ni Lin Shuya at Liu Qing. Ang kanyang layunin sa likod ng pagsali sa Grand Competition ay para lamang makakuha ng nangungunang 10 pwesto at makakuha ng kwalipikasyon para makapasok sa ilalim na antas ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Dahil ang una at ang ikasampung ranggo ay parehong nagtataglay ng kwalipikasyon na gawin ito, ayos lang hanggat nakakuha siya ng pwesto sa nangungunang 10. Tumawa si Lin Shuya. Narinig din niya ang kahulugan sa mga salita ni Xiaoyan, at hindi nagpatuloy na nasangkot sa paksang ito. Ini-redirect niya ang usapan habang sinabi niyang, hihihi. Baka bumalik tayo sa malalalim na kabundukan pagkatapos ng Grand Competition. Kung interesado ka rin, maaari kang sumama sa amin. Malaki ang pakinabang sa iyo ng bagay na iyon. Lumukso ang puso ni Xiaoyan nang marinig niyang ibinalita ni Lin Shuya ang usapin tungkol sa core-quenching body milk. Ang kanyang mukha, gayunpaman, ay hindi nagre-rehistro ng anumang pagbabago sa ekspresyon habang siya ay random na nagsalita sa paraang walang kabuluhan. Makikita natin pagdating ng panahong iyon. Gayunpaman, ang lakas ng halimaw na iyon ay medyo nakakatakot. Malamang na hindi ito magiging madaling magtagumpay. Subukan lang natin. Hindi tulad ng hindi mo alam ang halaga ng bagay na iyon. Napabuntong hininga si Lin Shuya. Bagamat malinaw niyang alam na mababa ang tsansa ng tagumpay, ayaw pa rin niyang sumuko. Tumanggo si Xiaoyan sa malabong paraan. Siya ay walang ingat na nakipag-usap ng kaunti kay Lin Shuya bago ang kanyang mga mata ay naakit ng isang matinding labanan sa loob ng arena. Ang mga laban pagkatapos ng kay Xiaoyan ay kapana-panabik at mapanganib din. Ang isang labanan sa antas na ito ay isang bagay na kahit na ang mga may paningin ni Xiaoyan ay hindi mapigil ang tahimik na tumanggo bilang pagsang-ayon. Ang mga mag-aaral na maaaring umabot sa hakbang na ito ay lahat ay may lakas na karaniwang kabilang sa tuktok ng Inner Academy. Natural lang na binigyan nila ang iba ng nakakasilaw na pakiramdam na kumukulo ng dugo kapag ang labanan. Nasaksihan din ni Xiaoyan ang pagkilos ni Lin Yan sa sumunod na laban. Ang lakas ng huli ay malinaw na bumuti matapos ang lason ng apoy ay tuluyan ng maalis sa kanyang katawan. Ayon sa pagtatansya ni Xiaoyan, kung hahatulan ng isa ang kasalukuyang Lin Yan batay lamang sa kanyang lakas, malamang na siya ay makapasok sa nangungunang 5. Sa laban na ito, ang kanyang kalaban ay isa lamang na nireranggo sa ika-19 sa strong ranking. Kaya, hindi naubos ni Lin Yan ang kanyang lakas at nagawa niyang tanggapin ang pagkatalo sa kanyang kalaban pagkatapos ng maikling 20 palitan. Hindi nagtagal pagkatapos lumitaw si Lin Yan, sunod-sunod ding lumitaw ang 2 pang kalaban na binigyang pansin ni Xiaoyan. Sila ay sina Liu Qing at Lin Shuya. Naroon pa rin ang agwat sa pagitan ng kasalukuyang reputasyon ni Xiaoyan at ng 2 nakasisilaw na bituin na ito sa loob ng Inner Academy. Bilang pangunahing pinagtutuunan ng pansin sa stadium, ang hitsura nilang 2 ay agad na umaakit sa mga mata ng lahat. Kaagad, umalangaw ang mapusok na sigawan sa nakakabinging paraan sa loob ng stadium. Ang unang nagpakita ay si Liu Qing. Sa pagkakataong ito,
Ang kanyang kalaban ay isang taong nasa ika-11 ranggo, na ang lakas ay umabot sa 8-star Dowling class. Ang ganitong uri ng ranggo at lakas ay napakalapit na sa tuktok sa loob ng Inner Academy. Gayunpaman, mula sa medyo mapait na ugali na ipinakita ng huli nang siya ay nagpakita, tila siya ay labis na nanlulumo sa pagpili kay Liu Qing bilang kanyang kalaban. Ang sumunod na laban ay hindi lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Sa sandaling nagsimula ang laban, ang sobrang dominanteng aura ni Liu Qing ay mahigpit na tinakpan ang kalaban. Sa tuwing umaatake ang kanyang mga kamay na parang kuko, mag-iiwan siya ng maraming after images sa hangin. Ang kanyang mga pag-atake ng kuko sa kamay ay tila walang tigil, at walang pattern na makikita. Kahit na ginamit ng kanyang kalaban ang lahat ng kanyang lakas, mayroon pa ring ilang mga pinsala na paulit-ulit na lumitaw. Habang nagpapatuloy ang ganitong uri ng panunupil sa halos 10 minuto, sa wakas ay sumabog si Liu Qing. Ang kanyang nakakatakot na bilis ay sumabog agad. Sa oras na gumaling ang lahat, nakita na lamang nila ang parang kuko ni Liu Qing na huminto sa lalamunan ng kabilang partido. Nang maramdaman niya ang makapal, malamig na hangin na ipinadala mula sa kanyang lalamunan, ang eksperto na nasa ika-11 ranggo ay matalinong umamin ng pagkatalo. Habang ang lahat sa viewing gallery ay pinapanood ang mananalo sa laban na matukoy sa wala pang 10 minuto, lahat ay nagbuntong hininga at umiling. Talagang karapat-dapat siyang maging nangungunang 3 pag-giral sa malakas na ranggo. Bagamat ang lakas ng kalaban ni Liu Qing ay umabot na sa 8-star na ranggo ng Dowling at mukhang malapit kay Liu Qing na nasa tuktok ng klase ng Dowling, ang agwat noong nagsimula silang lumaban ay napakalaki pa rin. Kahit na ang isang tao na medyo mahina ay nakita ang puwang sa isang sulyap. Tinanaw ni Xiaoyan si Liu Qing sa arena mula sa mataas na platform at hindi napigilan ang pagbuntong hininga. Ang grand competition na ito ay umabot na sa ika-2 round, ngunit hindi pa rin ginagamit ng huli ang Mountain Splitting Spear sa kanyang likod. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang mga kamay, nagawa niyang tahimik na umatras ang napakaraming eksperto. Talagang nakakatakot ang ganoong lakas. Ang Liu Qing na ito ay mukhang may kalahating paa sa klase ng dawang. Bagamat hindi pa rin niya kayang ikumpara sa isang tunay na dawang, mas malakas siya kung ikukumpara sa mga ordinaryong Dowling. Si Zhang Er sa tabi ni Xiaoyan ay bahagyang lumungkot ang kanyang magagandang mata habang siya ay mahinang nagsasalita. Bukod dito, malamang na si Lin Shuya ay nagtataglay din ng katulad na lakas. Bahagyang tumango si Xiaoyan at bumantong hininga. Sila ay talagang dalawang napakalakas na tao. Sa Inner Academy na ito, malamang na walang iba maliban kay Ziyan na maaaring sugpuin sila. Biglang napalingon si Xiaoyan nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Nakatitig ang kanyang mga mata kay Zhang Er at ngumiti siya ng palihis habang nagtanong. Magagawa ba ito ni Zhang Er? Bahagyang nanginginig ang mahabang makitid na kilay ni Zhang Er habang masiglang binalik ang tanong. Ano ang iniisip ni Senior Brother Xiaoyan? Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa binibini, na napakaganda ng pagtawa, at ang kanyang isip ay biglang naging absent-minded. Gaano na ba katagal mula nang makita niya ang nakakasilaw nitong tagiliran? Siya ay may mga kwalipikasyon at lakas, ngunit handang tahimik na manatili sa likuran niya upang gumawa ng ilang maliliit at hindi gaanong mahalagang bagay. Dahan-dahang hinaplos ng kamay ni Xiaoyan ang bahagyang namumula na mukha ni Zhang Er habang mahina niyang sinabi. Babae, alam kong napakahusay ng iyong talento sa pagsasanay. Ganyan na ito mula pa noong nakalipas na panahon. Kahit bihira kitang makitang tunay na umaatake, nararamdaman ko pa rin na malamang na mas malakas ang iyong kasalukuyang lakas kaysa sa akin. Tila nabawi mo na ang iyong pagkasilaw sa Jianan Academy. Tulad ng nakakasilaw mong ugali sa ganoong paraan, magkakaroon ako ng motivation na habulin ka. Nagulat ang magagandang mata na iyon habang pinag-aaralan nila ang nananangis na si Xiaoyan. Ilang sandali pa, ngumiti si Zhang Er. Ang kanyang walang kapintasan, magandang ngiti ay naging sanhi ng pagkagulat sa mga mata ng mga nasa paligid. Nakaramdam din ng pagkahilo ang kanilang paghinga. Nais ni Senior Brother Xiaoyan na makita ang nakakasilaw na panig ni Zhang Er. Nakatayo ng maganda ang dalagang nakasuot ng berde. Ang kanyang itim na buhok ay random na pinigilan ng isang purple ribbon. Sa sandaling ito,
Isang marangal at mapagmataas na ekspresyon ang lumitaw sa mukha kung saan ang isang mababaw na ngiti ay nakasabit. Ang pagmamataas na ito ay ganap na naiiba kaysa sa pagmamataas ni Liu Fei sa kaluwalhatian ng iba. Sa halip, ito ay kumpiyansa. Isang tiwala sa lakas ng isang tao. Ang isang lalaki na puno ng kumpiyansa ay may mahusay na kagandahan habang ang isang babae na puno ng kumpiyansa ay may katulad na kakaibang atraksyon. Malinaw itong nararamdaman mula sa mga nakapaligid na tingin na biglang naging mainit. Napansin ni Xiaoyan ang mga emosyon sa mukha ni Zhon'er na hindi niya pamilyar, at unti-unting sumili ang ngiti sa kanyang mukha habang tumatango siya. Kapag natapos na ang kompetisyon, hahayaan ko si Senior Brother Xiaoyan na makita ang isang Zhon'er na pinaka-nakakasilaw. Isang matamis at banayad na ngiti ang binigay ng dalaga habang pinagmamasdan ang masayang mukha ni Xiaoyan. Kaagad, dinagdagan niya. At bago tayo maghiwalay. Battle Through the Heavens. Kabanata 570. Isang manggugulo at isang malakas. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok at umalis si Liu Qing sa arena, sa wakas ay naghintay si Xiaoyan upang makita ang hitsura ni Lin Shuya sa arena. Si Xiaoyan ay labis na nagtataka sa ekspertong ito na nireranggo sa harap ni Liu Qing. Hindi na ipakita ni Li Shuya ang talas na nauugnay sa kanyang ranggo sa kalaliman ng mga bundok dahil ang kanyang kalaban ay isang dawang-class magical beast at abala siya sa buong oras. Gayunpaman, mula sa hitsura kung paano pa rin siya makakalukso sa ganoong buhay na paraan pagkatapos makatanggap ng napakalakas na suntok mula sa Snow Demon Sky Ape, na gumising sa mailap at marahas na linya ng dugo nito, tila ang lakas ng taong ito ay kabilang sa isang nakakatakot na grupo. Ang hitsura ni Lin Shuya ay walang alinlangan na isa sa ilang mga highlight ng kompetisyon ngayon. Bukod dito, ang kanyang kasikatan sa loob ng Inner Academy ay isang bagay na kahit si Liu Qing ay hindi maihahambing. Ang kanyang karaniwang madaling lapitan, magiliw na paraan ay naging napakadali upang hayaan ang iba na magkaroon ng magandang pakiramdam tungkol sa kanya. Kahit na ang isang taong kasing tiyaga ni Xiaoyan ay nahirapang bumuo ng anumang galit sa kanya. Kaya naman, sa pagpasok niya sa arena, nagsimulang maglabas ng nakakabinging saya ang nakapalibot na viewing gallery. Namumula rin ang mga mukha ng ilang estudyanteng babae habang ang mga titig nila ay nagtataglay ng kahihiyan at saya habang nakatingin sa binata na nakaberde ang damit na tuwid at matangkad na nakatayo sa arena. Kung sinabi ng isa na lahat ng tao sa Inner Academy ay nagtataglay ng takot at paggalang para kina Lin Shuya at Liu Qing, malamang na mas nakaramdam sila ng paggalang sa una at higit na takot para sa huli. Ang ganap na magkakaibang mga aura na ibinubuga ng kanilang dalawa ay nagpasya kung gaano sila tinatanggap. Sumandal si Xiaoyan sa guardrail. May kaunting interes ang kanyang tingin habang nakatingin kay Lin Shuya sa arena na nakangiti sa lahat ng direksyon. Ang puso ni Xiaoyan ay naglalaman din ng pag-asa. Dumating ang kalaban ni Lin Shuya hindi nagtagal pagkatapos pumasok ang una sa arena. Siya ay isang peak expert na nireranggo sa ika-13 sa Strong Rankang. Gayunpaman, ang ekspertong ito ay may mapait na ekspresyon katulad ng kung ano ang mayroon ang kalaban ni Liu Qing kanina. Dahil sa kanyang antas, hindi ito itinuturing na napakahirap para sa kanya na makapasok sa nangungunang 10 kung mayroon siyang swerte. Sa kasamaang palad, ngayong marami na siyang iginuhit na naging dahilan upang makilala niya si Lin Shuya, isang tigre na hamarang sa kanyang kalsada, wala siyang pagkakataong makapasok sa nangungunang 10. Walang masyadong suspense sa labanang ito mula pa noong una. Bagamat umaasa si Xiaoyan na ang eksperto na nasa ika-13 na ranggo sa Strong Rankang ay magagawang pilitin si Lin Shuya na tahimik na ibunyag ang ilan sa kanyang tunay na kakayahan, ang mga bagay ay hindi nangyari sa paraang gusto niya. Kahit na ipinakita ng huli ang lahat ng kanyang lakas upang iligtas ang kanyang sarili, pinanatili pa rin ni Lin Shuya ang kanyang walang pakialam na paraan. Nambobola ang berde niyang kasuotan habang paulit-ulit na humihigpit ang hawak ng mahaba niyang malinis na kamay na tila sa babae. Paminsan-minsan, nagkakaroon ng kakaibang hugis ang magkabilang palad niya. Ang kalaban ni Lin Shuya ay walang kapangyarihan laban sa mga kamay ni Lin Shuya. Nanatili silang malapit sa katawan ng una na parang uod sa tarsal bones. Gaano man kahirap ang una, ang kanyang mga pag-atake ay napigilan ng mga kamay ng kanyang kalaban. Bukod pa rito,
Hindi niya talaga nagawang hawakan ang mga damit ni Lin Shuya mula sa simula hanggang sa pagtatapos. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya ang malambot na malaahas na katawan ni Lin Shuya mula sa mataas na platform, na lumawak at malayang umatras. Sa pamamagitan ng pag-asa sa lupain, malinaw niyang nakuha sa kanyang mga mata ang sitwasyon ng labanan. Kaya naman, lubos na nakatitiyak si Xiaoyan na ang kakaibang pag-atake ng kamay ni Lin Shuya ay dapat na isang uri ng napakalakas na close-range na Dao technique. Hihihi. Si Liu Qing ay may dalawang ultimates, isang claw isang lance. Dahil kayang lampasan siya ng isang antas, natural na si Lin Shuya ay may pinakamataas na kakayahan na hindi mas mababa sa dalawang iyon. Biglang lumitaw ang boses ni Lin Yan sa likod ni Xiaoyan na pangiti siya nang makitang lumingon si Xiaoyan. Gusto mo bang malaman kung ano sila? Sabihin mo kung gusto mo. Nagkibit balikat si Xiaoyan at walang pakialam na nagsalita. Palibhas ay malinaw na nababatid ang karakter ni Lin Yan, ang taong ito ay sadyang tatanggi na magsabi ng anuman kung ang isa ay kikilos ng mausisa sa sandaling ito. Gaya ng inaasahan, walang magawang umiling si Lin Yan nang makita niya ang pabayan ni Xiaoyan. Naglakad siya pasulong. Hinawakan ng kanyang mga kamay ang guardrail habang nakatingin sa isang panig na labanan sa ibaba. Ngumiti siya at sinabing, isang pester at isang malakas. Isang manggugulo at isang malakas. Tinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay at mahinang bamulong. Si Lin Shuya ay nagpractice ng kakaibang Dao technique, pestering snake hand. Ito ay tulad ng nakita mo. Nagagamit niya ang Dao technique na ito para ganap na sugpuin ang lahat ng iyong pag-atake sa loob ng napakaliit na lugar. Ang isang taong may mahinang lakas ay paglalaroan niya hanggang sa gumalaw ang mga atake nila ayon sa kanyang nais. Pinilit ni Lin Yan ang kanyang dila at medyo namangha na nagsalita. Itong pestering snake hand at Great Rift Coffin splitting claw ni Liu Qing ay ganap na magkaiba. Kung ang huli ay sinasabing walang katulad na malakas at matigas, ang pestering snake hand na ito ay kabilang sa uri na gumagamit ng banayad na puwersa para supalan ang mag-asawang kakaibang nakalaban ko sa kanya. Pestering snake hand kung tatalakayin ng isa ang antas ng form ability, itong pestering snake hand ay mas malakas pa kaysa sa Great Rift Coffin splitting claw ni Liu Qing. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Sinulyapan ng kanyang mga mata ang arena sa ibaba at talagang natuklasan niya iyon bilang si Lin Shuya gumalaw, kakaibang maliksi ang malaahas niyang katawan. Kapag nakadikit na sa iyo ang mga kamay na iyon, malamang na hindi isang madaling gawain ang tumakas mula sa kanila. Malagkit na candy. Gumalaw ang sulok ng bibig ni Xiaoyan, at binigyan ng angkop na pangalan ang Dao technique ni Lin Shuya. Paano ang tinatawag na isang malakas? Mahinang tanong ni Xiaoyan habang kumikislap ang kanyang mga mata. Hihihi, hindi rin ako masyadong sigurado sa isang ito. Ang isang malakas na iyon ni Lin Shuya ay parang sibat ni Liu Qing. Napakakaunting mga tao ang maaaring maging dahilan upang gamitin nila ang mga pag-ataking iyon. Gayunpaman, ayon sa aking pangangatwiran, ito ay dapat na isang uri ng napakalakas na sword Dao technique. Nakarinig ako ng mga chismis na ito ay napakalakas. Noon, kahit si Liu Qing ay natalo sa hakbang na ito. Matapos ang maraming taon na lumipas, sa tingin ko ang tinatawag na isang malakas ay mas nakakatakot. Pinunasan ni Lin Yan ang kanyang ulo at awkward na tumawa, may pag-asa sa kanyang tono pagkatapos ng kanyang mga salita. Tumanggaw si Xiaoyan at bumantong hininga. Talagang karapat-dapat siyang maging eksperto sa Inner Academy, mas mahina lang kaysa kay Ziyan. Kahit itinago niya ang kanyang pagpatay, hindi pa rin kayang makipaglaban sa kanya ng isang ordinaryong tao. Walang dapat ipagtaka. Maliban sa maliit na bilang ng mga espesyal na tao, ang dalawang taong ito ay mula sa pinakamatandang batch ng mga estudyante sa loob ng Inner Academy. Hindi katakataka na nagtataglay sila ng ganoong mga tagumpay. Ikaw, sa kabilang banda, kakapasok lang sa Inner Academy, wala pang isang taon na ang nakakaraan, ngunit mayroon ka ng lakas upang makapasok sa nangungunang 10. Kung sa tingin ng isa ay ang pinakadakilang bagay na iyon, ang Strength Queen, ay hindi ka makakapareha. Napatingin si Lin Yan kay Xiaoyan na medyo kakaiba. Ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na tumingin sa lahat ng direksyon nang magsalita siya ng mga huling salita, tila natatakot na biglang lumitaw ang Brute Force Queen.
Tumawa si Xiaoyan at sinabing, kalimutan mo na, hindi ko gustong makuha ang posisyon ni Ziyan. Kung hindi, kung magagalit ako sa kanya, hindi maganda ang pakiramdam ko dahil makakatanggap ako ng suntok mula sa kanya. Nagkibit balikat si Lin Yan at sinabing, nararamdaman mo kung gaano ka sineseryoso ni na Liu Qing at Lin Shuya. Sa palagay ko, kahit na hindi nila ito binibigkas ng malakas gamit ang kanilang mga bibig, labis silang nagulat sa iyong tagumpay sa kasalukuyan dahil sa ganoong edad. Ngumiti si Xiaoyan at mahinang sinabi, hindi ako magtatagal sa lugar na ito. Ang Inner Academy ay pansamantalang hinto lamang. Dahil ba sa usapin ng angkan mo? Hihihi. Nakakuha din ako ng ilang impormasyon tungkol sa iyo mula sa bibig ng ilang elder. Ang titig na tinitigan ni Lin Yan kay Xiaoyan ay biglang naging mas mainit na ang init na iyon ay may pahiwatig ng pagpipitagan dito. Hindi ko talaga alam kung paano nagawa ito ng isang hindi kapanipaniwalang taong tulad mo. Bahagyang nagulat si Xiaoyan bago siya biglang naintindihan. Sa lakas ng Jianan Academy, malamang na nakakuha ito ng impormasyon tungkol sa kanya sa unang araw na pumasok siya sa akademya. Bukod dito, ang bagay na hinahamon niya ang Misty Cloud Sect ay naging kilala na sa loob ng Jianan Academy. Kahit sino ay makakaalam tungkol dito sa pamamagitan lamang ng random na pagtatanong. Ngumiti si Xiaoyan, ngunit ayaw niyang magsabi ng anuman tungkol sa paksang ito. Ayon sa timeline ko, maaari akong maging elder at manatili sa loob ng Inner Academy sa loob ng 1 taon kung papasok ako sa top 10. Kung gusto mong bumalik sa Jiama Empire sa oras na iyon at hindi magdamdam sa kumpanya, susundan kita ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, ang pagromang sa kontinente ay isang bagay sa aking mga plano sa hinaharap. Tinapik ni Lin Yan ang mga balikat ni Xiaoyan at tumawa. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tinitigan ang nakangiting mukha ni Lin Yan sa kanyang tabi sa nakatulala na paraan. Ilang sandali pa, medyo tuwang-tuwa siyang tumango. Sa lakas ni Lin Yan, malamang na maaga o huli ay papasok siya sa klase ng Dawang. Ang isang dalubhasa na si Dawang ay maaaring ituring na lubos na mahalaga kahit na sa kontinente, lalo na sa loob ng Jiama Empire. Hindi maiiwasan ang paglabas ng sagupaan sa pagitan ng Misty Cloud Sect at ng kanyang sarili sa hinaharap. Kung magtitipon siya ng ilang tunay na malalakas na tao sa kanyang tabi, magiging mas nakaka-relax kapag nagpasya siyang gumawa ng kanyang hakbang laban sa Misty Cloud Sect. Tatawagan talaga kita sa oras na iyon. Habang nag-uusap silang dalawa, unti-unting nalalapit ang laban sa loob ng arena. Ang labanang ito ay nasa kontrol ni Lin Shuya mula sa simula hanggang sa wakas. Ang kanyang maamong mga kamay na parang ahas ay dumaikit sa kanyang kalaban hanggang sa nasisilaw at nataranta ang huli. Sa makatuwid, ang labanan na ito ay nagdala ng kaunting amusement, ngunit natapos pagkatapos tumagal ng halos 10 minuto. Nang tahimik na dumaikit ang kamay ni Lin Shuya sa dibdib ng kanyang kalaban, biglang sumabog ang banayad na puwersa. Sa puntong iyon, alam ng lahat na naabot na ng labanang ito ang inaasahang resulta. Tara na, walang masyadong makikita sa mga susunod na laban. Kinawayan ni Lin Yan ang kanyang kamay kay Xiaoyan habang nakatingin sa kalaban ni Lin Shuya, na na-knockout sa arena sa ibaba. Nanguna siyang tumalikod at maglakad palabas ng stadium. Habang naglalakad, sinabi niya, ngayon, hintayin na lang natin ang laban para sa top 10 bukas. Gayunpaman, hindi ko alam kung sinong malas na 3 kasama ang matatanggal. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Ibinato ang kanyang tingin sa arena. Nagkataon, ang tingin ni Lin Shuya ay napatapon din. Nagsama ang dalawang tingin sa gitna ng hangin. Ngumiti sila sa isa't isa ngunit ang mga ngiting iyon ay naglalaman ng ilang pag-asa at pagnanasa sa loob nila. Maliwanag, malaki rin ang respeto ng dalawang tao sa isa't isa. Marahil ito ay dahil sa koneksyon sa pagitan ng malalakas na tao, na nagpapahintulot sa kanila na maunawaan ang isa't isa. Kahit na ang lakas ni Xiaoyan sa ibabaw ay hindi nagtataglay ng kwalipikasyong ito, alam ni Lin Shuya at ng sinumang mapagmasid na tao na ang binatang ito na mas bata sa kanila ay may nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban na maihahambing sa kanila. Sana, hindi ako makatagpo ng kalaban na magbibigay sa akin ng labis na sakit ng ulo bukas.
Ungol ni Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Tumalikod siya at naglakad patungo kay Zun-Er at sa iba pa sa labas ng mataas na platform. Sa wakas, nawala siya sa paningin ng lahat sa gitna ng malalakas na hiyawan sa loob ng stadium.